General Manager Nicolas Torre. Oh, tatakbo daw po, no? Itong si Nicolas Torre ay tatakbo daw po ng mayor diyan sa Davao. Nako, kung tatakbo po si General Torre sa pagka-mayor diyan sa Davao, ano sa tingin nyo? Pabor po ba kayo o hindi? Pag-usapan muna natin to. Papabor po ba kayo kung tatakbo po sa 2028 si General Torre dyan sa Davao bilang isang mayor? Nako, kung ako po yung tatanungin, pabor! Para magkaroon na po sana ng pagbabago dyan sa Davao. Pero ang nakakalungkot po dito, syempre, hindi pa naman po nagdeklara si General Torre kung tatakbo ba o hindi. O anong tatakbuhan niya, di ba? Wala pa. Pero ito'y usap-usapan lang sa social media. Pero ito, may balita mga pre, no? Panoorin po natin ang balitang ito. Kung si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, welcome anya na tumakbo bilang mayor ng Davao City si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre. Yan yung kaplastikan ni Sara. Kung si Sara yung tatanungin, welcome naman daw po si General Torre. Sure ka ba, Sara Duterte? Hindi ba masama yung loob mo? Sa bagay, ano yan eh, media yan eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng tumakbo. Malamang, kaplastikan na lang po yung sasabihin ni Sara dyan. Wow, ang ganda naman. Swerte ng Davao. Sabi ni Tess Rabuya. Di ba? Pero yung sagot po ni Sara dito, kaplastikan lang po ito. Ang gusto kasi ng mga Duterte, sila lang talaga yung humawak ng Davao. Wag nga kami. Alam namin yan. Welcome. Sa publiko, sa media, sasabihin mong welcome. Pero sa loob-loob mo, hindi pwede. Di ba? Pabor na pabor kami, sir. Di ba? Ay kung si General Torre po yung maging mayor dyan, malamang gaganda po ang Davao City. Kasi kita nyo naman, nung PNP chief, nung PNP chief pa po, etong si General Torre mga pre, ang batas ay batas, pinapatupad po talaga. No? Pinapatupad niya po yung batas. Pag sinabing ito yung masusunod, ito po yun. May pangil po si General Torre, mga pre. May pangil po siya. Kaya kung yan ay maging mayor po in the future, no? Maging mayor ng Davao City, sigurado po, unti-unting magbabago yung Davao. Diba? Hindi man po mabigla kasi yung 6 years, kukulangin po talaga yan. Malawak po yung Davao, ha? Pero, makikita nyo po yung resulta kapag yan ay naging mayor ng Davao City. Diba? Aayusin niya po talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Pag naging mayor yan ng Davao City, tangina. Ako, ang isa sa number 1 na matutuwa. Ewan ko lang kung saan ba tatakbo si General. Mayor ba o senador? Kung kayong papipiliin, ako mas pabor muna ako sa mayor siguro. Mas maganda talaga mayor. Bakit? Para maayos po yung lugar na yun. Kasi nanganganib po yung lugar na yun ngayon, yung Davao. Nanganganib sa, hindi, lahat po, sa baha, sa mga krimen. Diba? Imagine, Digong, hinuli ni General Torre. Ipalit mo si General Torre dyan. Diba? Di ang tibay. Mas malala pa kay Digong, mas astig pa kay Digong na may paninindigan talaga tong taong to. Di ba? Ayun yun. Isa po ako sa matutuwa, promise. Ito ay kung sakaling maghahain si Torre ng kanyang Certificate of Candidacy o COC at kumandidato ito ng pagkaalkalde ng Davao City. Everyone, of course, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy at tumakbo. Normal naman. Lahat naman talaga welcome, allowed. Pero kasi,
Ang tanong, hindi ba masama yung loob mo? Ikaw ba'y okay lang sa kalooban mo na si General Torre yung lalaban na mayor dyan? Okay lang ba sa'yo? Ayun yung tanong, 'di ba? Tanong lang naman. Pero si Sara, sinagot naman ng tama yung tanong. Sinabi naman sa media, pero di ako maniniwala na mukhang ikakatuwa mo pa yon o baka masama yung loob mo. Ano sa tingin niyo mga pre? Masama ba kaya ang loob ni Sara? Sa eleksyon. Kamakailan naging usap-usapan sa social Ayan, no? media ang umano'y posibleng pagtakbo ni General Torre sa susunod na eleksyon matapos makita ang ilan sa kanyang mga banner kung saan nakasulat ang katagang "Ingat sa daan". Malamang nasa MMDA po siya. Nasa MMDA po siya. Oh. Malamang. May paalala yan. Mag-iingat ka sa daan. Oh. Pero kung wala ka naman sa MMDA, tapos may ganyan ka, kaduda-duda yun. Pero feeling ko tatakbo talaga yan si General Torre. No? Di ko lang alam kung mayor ba o senador, pero feeling ko nasa dalawa. Oh. Nilinaw ng opisyal na wala siyang kinalaman sa produksyon ng nasabing banner. Oh. Minsan may mga ganun din na ikakabit dyan yung mga banner na yan. Hindi mo naman alam, taga-suporta mo pala yung nandyan, nagkakabit, di ba? Nangyayari po talaga yan. Sa isang panayam, sinabi ni General Torre na sa ngayon ay nakafocus muna siya sa trabaho sa MMDA. So, ayun nakapokus po siya sa trabaho. Trabaho po muna. Malayo pa yung eleksyon. Kaya tama po yung ginawa ni General, no? At eto po, no, idugtong po natin ang balitang ito, mga pre. Umano'y pagbaliktad ng ilang maleta boys. Hindi na ikinagulat ng ilang Ito ba senador. yun? Ay, iba to. Okay. Ayun. Yun pala yung Maleta Boys, no? Sa next topic pala natin yun. So, ayan pag yan si General Torre po talaga ay naging mayor dyan sa Davao, unti-unti pong magbabago yung Davao, no? At yung mga butante dyan, huwag kayong matakot na bumoto sa bago, no? Hindi yung puro Duterte pa rin. Kasi, tingnan nyo Duterte pa rin kayo ng Duterte. Anong nangyari sa Davao? Lubog kayo sa baha. Habang yung mga mayor dyan, nagpapasarap lang po sa ibang bansa. Ay, kawawa naman kayo. Huwag kayong papayag na pag may baha sa Davao, paghupa ng baha, bibigyan lang kayo ng yero, kahoy, para pang ayo sa bahay nyo. Ganun na ba yung cycle nyo dyan? Yan na ba yung kasiyahan nyo? Hindi po. Dapat unang-una, aayusin, kontrolin ninyo yung baha. Flood control ang kailangan. Hindi po yung every baha, paghupa ng baha, bibigyan kayo yero ni Pulong. Bigyan ka ng mga kaldero. Para kunyari, mahal na mahal nila kayo. Yan na yun. 51 billion na puntang yero, kaldero, bibigay lang sa'yo. Ay, pangit nun. Lalo na tandaan nyo, may mga maliliit kayong anak dyan sa Davao City. Priority nyo yan dapat na ang kaligtasan ng inyong pamilya. 'Di ba? Kaya ang dapat inuuna nyo dyan, no? Ang inuuna nyo dyan, bumoto kayo ng tamang tao. Oh. 'Di ba? Tamang tao yung ilagay niyo dyan. Kasi pag tamang tao, yung lugar po, mapapangalagaan yan eh. 'Di ba? Kumbaga yung lugar na yan, tututukan. Eh, mga Duterte, walang pakialam sa inyo. Bahala daw kayo dyan. Pag may baha, wala sila. Eh, kaya pag may General Torre dyan, boto po ninyo, ha? Boto po ninyo. Kasi ako matutuwa. Isa po ako sa matutuwa. Bakit? Taga Davao din po ako. Diba? So, number 1 po akong susuporta dyan, mga pre. Maniwala po kayo sa akin. Baka pag nangampanya pa yan sa Davao, pumunta ako doon. Suportahan ko talaga yan. I-vlog ko yan. Ito, suportahan nyo! Ito! Di ba? Talaga. Gagawin ko yan. Para naman, pag siya yung nanalo dyan, maipagmalaki ko po ulit yung Davao. Kasi ngayon, hindi ko maipagmalaki yung Davao eh.
ano talaga, bahain. Kasi sinasabi nila na paraiso daw yung Davao. Hindi po. Diba? So, pagmamalaki ko po yung Davao. Pag iba na yung namumuno dyan. Magiging proud po talaga ako. Oo. Pero sa ngayon, hindi muna. Kasi hindi ko pa kaya na daming spaghetti wars dyan. Grabe yung traffic. Alam mo yung kalsada dyan? May kalsada dyan na ginagawa pa last year. Hanggang ngayon ginagawa pa rin. Di pa tapos. Oo. So, matindi mga pres. So, kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Ay, gusto kong malaman. Oo. Paki-comment po para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon, opinion. Ayan o, kailangan po natin yan. At syempre, no, may TikTok po tayo dyan, may Facebook, kompleto po yan. Kalembangin nyo na lang po yung ating mga social media accounts. Ayan.